Let's discuss the impact of tropical cyclones and habagat on agriculture. We have with us DA Assistant Secretary Arnel de Mesa joining us live via Zoom. ASEC, thank you for joining us. Hi Angelo and Angela, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Hingi lang po kami ng Happy update. to be here. Opo, glad to hear your voice po. No? Meron po ba tayong update ngayon doon po sa estimate damage po sa agriculture? Angela, as of yesterday at 5 p.m., yung pinakahuling update sa atin, umabot na sa 323 million yung damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito, about almost 70% ay sa Palayan, at ang heavily damaged ay dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan, and then dito sa Western Visayas and part of Bicol at dito sa Cagayan. So hindi pa natin accounted dito yung parating na bagyo. These are only for yung existing natin na southwest monsoon o habagat at saka yung si Typhoon Krising. Expectedly meron pang papasok na bagyo si Emong, so most likely talaga madagdagan pa itong damage na more than 323 million at the moment. Yeah, ASEC, kanina we spoke to Pag-asa, no? And next week we're still looking at several weather systems. Given na tuloy-tuloy ito mula last week, can we see, magkakaroon ba kaya tayo ng problema sa supply chain? Kasi most of the goods are coming from also the northern areas when we're speaking of gulay. Pag gulay, yung sa norte, karamihan dito yung highland vegetables natin, kagaya ng cabbage, carrots at saka iba pa. Kung sa ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung pagdala ng mga ganitong produkto rito sa Metro Manila and nearby provinces. Yung ating mga lowland vegetables, karamihan nito ay galing dito sa Southern Tagalog at saka rito sa Central Luzon. So, hindi naman natin nakikita pa yun na problema. Pag itong Emong, of course, pag medyo magkaroon ng mga damages sa mga daan, doon tayo magkakaroon ng disruptions. Again, as of today, wala pa tayong na-monitor na mga disruptions. Kaya tuloy-tuloy pa yung delivery ng mga gulay sa mga palengke dito sa Metro Manila. ASEC, I would also like to ask kung what are we doing to help, no, provide assistance to the farmers today, yung mga greatly affected po na farmers natin. Ironically, sila po ang producers natin ng pagkain, but every time may bagyo, sila rin po ay nahihirapan to access. Yes, Angela, for our farmers and fishers, nagkaroon na tayo ng mga preposition ng mga seeds for rice, corn, and high value, plus yung drugs and biologics para doon sa mga animals natin. And then, for fisheries, naka-standby din yung ating fish stocks at saka mga paraphernalias. Umaabot ito sa more than 545 million already, especially dito sa mga areas o regions ng Cordillera, Ilocos, Region 2, Region 3, dito sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas na area natin na merong mga ganitong preposition items. And then nagkaroon na rin ng allocation ang Philippine Crop Insurance Corporation, about 268 million for the 45,000 initial beneficiaries. Ito yung mababayaran ng indemnification for the damaged crops, about 10 to 15,000 pesos ito. And then we have Quick Response Fund, 1 billion yan every year na replenish naman for the rehabilitation and recovery ng mga damaged areas. And for those farmers and fishers, individual ito, if they want to get additional funds, meron kaming survival and recovery loan under the Agricultural Credit Policy Council, up to 25,000 pesos ito that they can avail without interest and collateral. So they can easily avail this. ASEC, are we also looking at the possibility of recommending price freeze po doon sa mga most affected areas? Automatic naman yun. Nakapag ang isang LGU, certain areas nag-declare ng state of calamity. Tawag dito yung calamity. Nagkakaroon naman ng price freeze agad doon sa area. Depende doon sa laki ng damage nila.
Asek, speaking of yung palay, no, I remember si Pangulo, the President, no, mentioned when he was his first year in office, they were taking a look at yung mga resilient na palay po, yung supposedly na mas stable siya in bad weather. Are we still looking at this to be used by our farmers? Meron na tayong mga na-develop, of course, in coordination with IRRI sa PhilRice, yung pag masyadong baha, yung tinatawag natin na flood-tolerant varieties, at pag tag-init naman, yung drought-tolerant varieties. Karamihan naman ito na-test na, but of course, dun sa cultural practices ng ating mga magsasaka, kailangan pa rin natin masigurado na they will adapt yung mga ganitong bagong variety in relation doon sa kanilang nakagawian na magbibigay sa kanila ng mas malaking kita. Kasi at the end of the day, ang importante sa kanila yung income pa rin. So you're saying, Asek, no, ito yung mga new varieties na sinasabi mo, yung mga resilient ones, kailangan din mag-upgrade ng technology? Yes, tama yan, Angela. Okay. Sa supply po ng ating bigas NFA, baka we can clarify that as well para po dun sa may mga pangamba, baka po maubusan ng buffer stock ang NFA. Angela, tingnan natin yung kabuuan, yung stock inventory ng buong bansa. Marami tayong na-harvest noong nakalipas na dry season, plus yung inventaryo natin nung last year, plus yung import level natin. So at the moment, wala tayong pinangangambahang kakulangan, at yung current na damage report sa atin ng sa agri-sector, bagamat karamihan nito ay nasa rice, ang reported dyan ay nasa 6,700 metric tons. Expectedly, yung mga bagyo, kasi sanay na tayo every year, normally mga 500 to 600,000 metric tons. Yung talagang expected losses natin. Kasi mga 18 to 21 bagyo tumatama sa atin. About 5 dyan talaga very mapinsala, lalo na sa sektor ng agrikultura. So, wala tayong pinapangambahan as of today. At yung inventaryo naman ng NFA, nasa mga 450,000 metric tons na yan, o katumbas na 9 million bags. So, for both the calamity relief efforts, ang kailangan ng DSWD, base doon sa pakikipag-ugnayan namin sa kanila, nasa 495,000 bags. Hanggang next year na yon, kasi ang kailangan nila is 35,000 bags. So, in terms of inventaryo din ni NFA, plus yung requirements natin sa 20 pesos na bigas, ay wala rin namang problema. Tuloy-tuloy din. Okay, that's good to hear. Perhaps you can also share with us kung magkano po yung magiging budget allocation po doon sa binabanggit po ninyo na tulong para po sa ating mga farmers at saka mga mangingisda, no? Especially doon sa mga greatly affected areas, kung may mga pautang po na ibibigay sa kanila or mga ayuda. Sa ngayon, nasa 1.2 billion na ito. Outside pa ito doon sa 1 billion na quick response fund ng Department of Agriculture every year na ina-allocate natin. Of course, kung magkakaroon pa ng mga additional na mga calamities, ano naman yan, pwedeng madagdagan ng ating kagawaran, Angela. Alright, we will continue to get in touch with you. Maraming salamat po sa inyong oras, DA Assistant Secretary Arnel de Mesa.